Morning guys. Kamusta ang mga taga Calgary dyan? Grabe ang lamig, oh. Minus 15. Yan, ako. Pero next week magiging okay kami. Parang magpa-plus ata kami next week. So magandang balita yan. Ang hirap lang talaga dito guys pag yung lalabas ka. Ilang patong ang gagawin mo. Ay nako. Tas Kagabi ano lang siya guys, mga minus 7 ganyan. Okay pa yung mga ganun eh. Kayang-kaya pa eh. Pero pag yung mga ganitong minus 15, minus 20, medyo mahirap. Sakit sa balat. Kaya dito, pag mga ganyang weather, huwag ka masyadong lalabas. Baga kung mag-grocery ka, yung maramihan na. Siguro mga good for 2 weeks na. Ganyan. So ako naman mamaya ay baka bumili lang ako ng gatas ni Zion kasi sobrang lakas ni Zion ngayon. After niya magkasakit, siguro nagbabawi siya every night. Nako, alas pag naubos yung isa, gano'n na naman, hihingi na naman siya ng gatas niya. Lakas, sobrang lakas. Which is good, diba? At least milk okay yan sa body. Pampano ng bone, pampastrong. Yan. So hinintay ko lang si Emma. Hinatid ni Emma si Zion doon sa daycare niya. Tsaka tsaka yun pala guys, no? Dito nga kasi sa daycare ni Zion, pagka lumampas ka na ng 6 PM, magmumulta ka na per minute. Kaya hanggat maaari talaga, pagtungtong ng alas 5 pa lang sa trabaho, aalis na agad ako talaga. Tatayo na ako. Kasi minsan traffic. Kasi inabot ako nung parang Tuesday ata yun. Alas 6. Mag-aalas 6 na ako dumating dito, buti na lang umabot pa ako. Ayan, so ito na si Emma. Ayan. Pero mahirap maglakad kung magko-commute ka. May mga flurries na maliliit. Oo nga, oh. Malamig siya kasi parang basa. Minus 15 eh, iba naman. Hindi ka lamig eh. Okay. So sabi ni Zion, iiwan ko na, tapos bumalik sa akin. Lagi naman kasi pag bababa na doon, di ba, okay na siya. Sabi niya, Chase, sabi ko, akala ko si Chase kasi favorite niya, di ba? Paw Patrol, kiss pala, nagpapakiss. Wow, sweet naman. Oo. Minsan kasi hindi ko kinikiss para hindi na siya ma-distract. Kasi pag lalong ma-attach sa akin, hindi yun magpapaiwan. So ngayon, bumalik siya para maghanap ng kiss. Ako kasi pag sinusundo ko siya, kikiss ako sa kanya. Kaya pala. Oo, pag sinusundo ko siya. Pag binibisan ko siya sa jacket. Nasanay. Lambing naman niya si Zion. Alam niyo ba guys, alas 8 pa lang tulog na si Zion. Kagabi. Napagod siguro, may activity. Tapos ang hirap din gisingin. Yun ang challenge talaga pag magde-daycare ka. Kaya dapat maaga matulog yung bata. Pero ang aga na nga kagabi, pero bitin pa rin. Kasi naman syempre ang ganda ng weather. Tingnan nyo naman, di ba? Bed weather. Kahit tayo, ayoko munang bumangon. Yun nga eh, sabi ko nga diba sa'yo dati baby, pagka walang pasok, nagigising tayo ng maaga. Pero pag yung may pasok ka, parang ang hirap-hirap bumangon. Nakakainis. Ganun talaga. Yan, hindi lang tayo nakakaranas niyan. Kaya kung kailan pa yung wala kang pasok, yun pa yung maaga kagigising. Siyempre alam mo na, you have the whole day. Ito, wala. Kailangan mong kumilos na talaga at pumasok. Ayan guys, may panibago na naman kaming i-share sa inyo. Related ito sa immigration na naman. Ano ba yan? Bad news na? Good news yan. Update lang naman. Kasi syempre, parang sa Pilipinas din, may mga Senate hearing tayo. Diba? Mga Blue Ribbon Committee hearing. Pero dito naman, meron tayong House of Commons Immigration Committee meeting. And sa meeting na yon ay dinaluhan yun ni Immigration Minister Mark Miller at ng mga members of Parliament. So sa meeting na yon ay medyo ginisa si Immigration Minister Mark Miller about sa immigration policies. Siyempre, ang mga katanungan ay ano na ba yung plano sa mga temporary residents dito sa Canada, and alam nyo ba 4.9 million temporary residents ang ma-expire ng visa by next year. Napakarami, almost 5 million.
And yan nga, sabi natin, ginigisa si Immigration Minister Mark Miller kung paano daw ba may ensure na uuwi ba talaga tong mga taong ito. Yan, parang feel ko kasama na tayo sa temporary residence. Pero yung mag-e-expire kasi nga next year. Gusto lang nila siguraduhin na itong mga tao na ito ay uuwi talaga at susundin ang kanilang papel. Ayan, sabi ni Miller naman ay kung tapos na ang iyong visa or permit, ayan, there's no reason for you to stay or remain in Canada. So you are expected to leave as what you have promised. Siyempre pag nag-a-apply tayo, whether visit visa, student visa, or work visa, yan, meron tayo, di ba, mga sinasabing home ties na kapag tapos na ang ating obligation or purpose of stay dito sa Canada, ay babalik rin tayo sa mga bansa natin na pinanggalingan. So, sabi niya, uuwi din naman yan. Nga, sabi ni Member of Parliament Kemiek or Tom, ay paano ba may ensure na uuwi nga talaga? So, ang sinasabi kasi dito, paano natin masisigurado na kahit expired na ang kanilang visa, uuwi na talaga sila or hindi sila mag-maintain or stay dito sa Canada nang walang status. Yan, sabi ni Minister Miller, yan, meron naman silang systems in place to carefully monitor yung mga nag-i-stay dito sa Canada ng valid yung status or yung mga wala ng status. So, pwede silang matrace for deportation kung wala ka na talagang reason for staying. And alam nyo ba, out of 4.9 million, 766,000 doon ay international students. So, ibig sabihin, mag-expire ang kanilang permit or visa by next year. So, yung figure na 4.9 million from September this year until December 2025 next year, yun yung bilang ng mag-e-expire. Pero sinabi naman ni Minister Miller na although mag-e-expire ang mga visa or permits na mga yan, hindi lahat yan ay uuwi dahil for one way or another ay mahanapan ng reason to stay. For example, itong mga international students nga, after graduation, kahit mag-expire ang student visa, ay meron bibigyan na opportunity to apply for PGWP or post-graduation work permit. So, ibig sabihin, don't expect all of these students na mag-expire ng visa by next year na umuwi dahil they have the opportunity to apply for PGWP, whether 1 year yan or 3 years. So, depende kung ano na yung naabutan nilang policy kasi pa-iba-iba. So, ganun din sa mga, kunwari, tourist visa. After some time, kahit mag-expire na kanilang permit, they have the opportunity also to extend. And yan, Canada is also granting their extensions. Kahit din yung mga naka-work permit, kahit nag-expire na ang kanilang work permit, for example, this year or next year, yung employers nila or even sila, may opportunity rin sila ma-extend ang kanilang mga work permit. So, yun nga, no, ang kinalabasan kasi during the hearing din ay gusto ma-ensure na itong saktong bilang na rin to, kung sino yung mag-e-expire, lalabas din ng bansa. Pero yun nga, sinasabi rin ni Immigration Minister Mark Miller, hindi sakto na lalabas lahat yan. Kasi they will find ways na makapag-stay legally. Kasi may mga ways din naman para makapag-remain ka. Pwede ka nga kahit ma-expire ka na ng work permit, apply ka ng tourist visa, you can stay here legally. So, yun nga lang, no, kailangan pa rin naman syempre ng ways para ma-ensure na yung kapag expired ka talaga yung visa mo and wala ka ng reason to stay, hindi ka nag-apply for example for tourist visa or wala na talaga, expired na yung iyong student visa, wala kang ginawa for your own
stay, ay yun ang pwede talagang habulin. And dapat yun yung i-ensure na uuwi. Yan. Pero sabi ni Immigration Minister Mark Miller, magsi-self-deportation na yung mga taong yon. Kung wala na rin silang reason to stay here, hindi na nila nakitaan na opportunity yung Canada, hindi na rin sila gumawa ng paraan para makapag-extend or for example, i-convert ang kanilang visa to tourist or student or work permit, then sila na rin mismo yung uuwi. Ayan, di ba? Kaya nga sabi rin natin, tayo mismo nagre-ready tayo na umuwi. Kasi once mag-expire ang ating visa, yan ay pwedeng-pwede na rin tayo umuwi. Dahil kung wala na tayong gagawin, hindi tayo for example mag-apply for PGWP or hindi tayo mag-apply for tourist visa, syempre uwi tayo. But, ito syempre, hindi lahat ng tao ganun. Hindi lahat ng tao magsi-self-deportation. Kaya yun yung gusto din i-ensure nung mga member of parliament na nagtatanong kay Immigration Minister Miller. So, dapat daw, yung mga nawalan na ng permit ay, yan, dapat ituntunin din ng CBSA. And para ma-issue sila ng deportation. Ito naman yung mga taong ayaw mag-self-deportation. No? Kailangan mo pang arestuhin ba para mapauwi? So, wag naman umabot sa ganun. Pero kasi sa laki ng bilang, gusto nila ma-ensure lahat ng naging stay illegally ay uuwi. Ayan. So, syempre naman, hundreds of thousands or even millions yung pinag-uusapan nating bilang. So, gusto rin kasi nila talaga, di ba, with the goal na pababain yung numbers ng temporary residents dito sa Canada, gusto nila ma-achieve yung goal na yon. So, kung hindi uuwi yung mga mag-expire ng visa, nasaan sila? Nag-extend ba sila? Or nagtatago dito sa Canada illegally? So, yun yung mga tanong. And, yun, medyo mahirap pa talaga tuntunin isa-isa kung ayaw umuwi ng mga tao. Pero yun, dapat kailangan talaga ayusin yung system para matrace kapag expired na visa mo, uuwi ka na. And guys, take note ha, sa meeting na ito, sinabi na naman ni Immigration Miller, And guys, take note ha, sa meeting na ito, sinabi na naman ni Immigration Minister Miller na there will be initiatives coming. Ayan, mas aayusin niya pa yung sistema, mas pahigpitin niya pa para ma-achieve yung goals ng Canada. So, gear up pa rin tayo guys kasi syempre hindi doon natatapos yung mga pagbabago dito sa Canada. Syempre humarap siya sa members of parliament and gusto talaga na all the systems are in place, pero inamin niya na kulang pa talaga ang kanilang mga ipinapatupad na polisiya. Kaya so sabi niya there will be additional initiatives and I intend to reform the system. So hindi pa pala tapos yung reforma dito. So more will be coming. Kasi inamin niya na rin na it's not working as it should. So, antay-antay pa tayo ng mga balita dahil marami pang paparating guys. So, hindi lang mga international students ang i-ensure talaga na makauwi kung hindi mag-extend ng visa, pati mga tourist visa holders, pati mga naka-work permit. And guys, kasama dito yung mga nag-a-apply ng asylum ha. Medyo mainit-init ang mata ng immigration minister natin dyan. Kaya isa na rin daw yan sa isusunod nilang reforma or change. Dahil sobrang dami na nag-claim ng asylum, so wala nang mahanapang pathway. So guys, yung asylum, hindi yan pathway to permanent residency. So pwede rin yon maging daan, pero sa mga qualified lang guys ha. Hindi mo pwedeng gawing consideration yon or one of the ways mo para maging PR dito kung wala kang valid grounds. So yun, laging kasama siya sa balita. Ibig sabihin, yun talaga yung nagiging focus ngayon. Yun sa mga nag-a-apply ng asylum. So kung ako sa inyo guys, and na-advisean kayo ng agent nyo or lawyer nyo,
mag-try ng asylum. So, don't do it kung wala kayong valid grounds for asylum. Otherwise, baka magka-bad record pa kayo and malist pa kayo sa mga ano ba yan, kailangan nilang i-validate ng sobra-sobra. Yan, mahihirapan pa kayo sa papel nyo later on. So, yun lang naman ang ating advice. Dami ng ngayon. Lahat, parang init na init sila sa mga temporary. Totoo naman, hindi pa nila nare-reach yung goal nila na magbawas ng about 20%. Kasi nga, although sinasabi nga with this kind of figures, 4.9 million yung mag-expire yung visa by next year, hindi lahat yun uuwi. Kasi nga, pwede silang mag-extend, pwedeng mag-aral ulit, pwedeng makahanap ng work permit. So, maraming pwedeng mangyari. Pero yun nga, nasa immigration na yan ha, kung paano nila may ensure or mababalance yung numbers. Kasi kung may mag-extend naman, dapat counted na rin nila yung mga ini-issue nilang temporary visas, whether tourist, student, or work. So guys, traffic na naman. Yan, the usual. So guys, ayan no, may banggaan. Crash in 150 meters. Pero parang wala akong makita. So tingnan natin. Kasi paliko. So, wala nang snow sa daan. Sa gilid na lang. Yan, yung mga naitabing snow. Medyo mataas-taas yan. Pero, may na-aksidente pa rin. Pero dito yan sa may side ng kanan. Pero may flurries ngayon na. Tapos kagabi nung pauwi ako, commute ako sa bus. 1 hour yon may snow. So, buti na lang din, 1 hour lang. Wag na yung magdamag nag-i-snow kasi ang hirap talaga sa daan. Ang bilis ng bus, oh. Way niya yan eh. Oo nga. Kaya lang may sumasapaw na kotse. Kasi nakalagay, oh. Banggaan. Diba, bus lang pwede. So, pakita natin yung banggaan. Nasaan? Ayun na. Mismo dito sa... okay. So, guys, no, ayan, nakita nyo naman yung numbers or figures na mga mag-e-expire ang visa and mga inaasahan nilang umuwi. So, sa mga kasama kong international students, isa ba kayo sa 766,000 na ine-expect nilang uuwi by next year? Pero syempre, alam ko, nandito na kayo as international students, gagamitin nyo na yung opportunity to apply for PGWP. Unless yung school na napuntahan nyo or na-enrollan nyo ay hindi PGWP eligible. So, I guess kapag ganun, yan, sila yung maghahanap ng work permit. Yan, opportunity. Kapag walang maisip na or makuhang work permit, temporary resident visa, para makapag-stay dito sa Canada, or yun na, uuwi na by next year. Kasama siguro tayo din. Sa bilang na yun. I mean sa bilang. Uwian na ba? Kasama tayo sa bilang. Kaya July tayo nag-expire yung permit. Ayan, hindi na tayo kasama sa bilang na yun kasi yung figures na yun, September this year until December next year. So, feel ko kung isasama pa yung July, nasa 5 million na ang expect nilang mag-expire ang visa. Pero since nga with PGWP, yan, pwede pa ma-extendan ng 1 year to 3 years. Yan, depende sa evaluation ng immigration officers. So, good luck sa ating lahat. Every day is a struggle. Every day there's a change. Struggle is real. Pero laban lang sa snow, laban lang sa immigration sa policies, laban sa lamig. Ayan, oh, every day ngayon na lumalaban tayo. Medyo mahirap guys, hindi tayo mag-sugarcoat. Mahirap yung life kapag snow, tas magko-commute ka. So may nag-a-advise sa akin, kumuha ka na ng kotse kasi yan, may driver's license na tayo. Pero hindi ganun kadali yun. Siyempre, may isa na tayong kotse, tas nagbabayad pa tayo ng insurance. Tas wala naman tayong bahay for another parking. So mag-park pa tayo sa harap, which is not so safe. So yun, marami pang kailangan i-consider. Kaya ngayon, tiis-tiis lang muna na mag-commute. Okay pa naman ako, guys. 1 way lang naman siya, guys. Dahil tayo, new driver, okay pa ako na mag-commute dahil hindi pa ako confident mag-commute dito sa downtown. Siyempre, ang familiar ako is kung saan ako nag-practice ng driving. Lagi-lagi every Saturday, which is sa Riverbend.
So, sa Olado na natin yon. Pero pag dito sa downtown, sabi nga ni Alwin kahapon, medyo madulas dito eh. Kasi may mga corners na kasi, hindi nalilinis ng snow. Yeah, kagabi kasi pag uwi ko, dito ako pinadaan sa downtown. Kasi nga siguro malamang may traffic na naman dito sa Crouch Hill. So maraming pasikot-sikot. Di ba kasi nga pag sa looban, halos hindi nililinis talaga. Ang dulas, grabe. Sumasayaw talaga yung sasakyan, gumagano. Kaya yun, so yeah, ingat-ingat lang din talaga. Okay. Yan, buti guys, nakapark ako. Kasi punuan na agad. Yan yung lalakaran ko guys, oh. Ito playground to eh. Alam ba minsan, kahit ganitong weather, may naglalaro dyan. Titibay ng mga bata. Minsan pag umuwi ako, may naglalaro pa rin dyan. Kahit puro snow. Ayan, ito yung paligid ko. Ayan, so doon yung ano guys, yung C3, nandun yung station guys ng Sunalta. So nung time na nagko-commute tayo, dyan tayo bumababa. Tapos lakad lang. Lapit lang. Nakakaingal maglakad dito sa snow na to Grabe. Okay, so yun guys, pasok na muna tayo. Isang araw na lang. Friday na ulit. Bilis ng araw. Oh, snow na naman guys. Pero light lang naman siya. Ngayon wala naglalaro. Kasi siguro nag-i-snow. Pero ilang beses na ako nakakita talaga sa mga bata naglalaro kahit may snow. Grabe, titibay no. Kahit malamig. Ano ba nga ngayon temperature? Minus 14. Oh. So bali ni-start ko na yung kotse para mainit na pagpasok ko. Hirap kasi guys malamig. Okay guys, again, dito ko na naman tatapusin yung vlog ko. Yan, I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan na naman kayo sa vlog namin ni Emma. Especially kay Emma. Talagang sa Emma napaka sipag mag-research niyan para lang mai-share sa inyo yung mga news. Alright, so hanggang dito na lang guys. See you on the next one. Peace!